Magandang araw, ako nga pala si Jasmine and narito ako para ipaliwanag at talakayin kung ano nga ba ang Taft Commission at para magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa kung ano nga ba ito. So, isipin natin noong 1900s, katatapos lang ng Spanish rule and doon na pumasok yung Amerikano dito sa Pilipinas. Magulo, maraming mga Pilipinong nagre-rebelde. Tapos, walang malinaw na system kung paano nila patatakbuhin yung bansang Pilipinas. Kaya ang ginawa ng US, gumawa sila ng isang grupo na tinatawag na Taft Commission na kung saan pinapamunuan ito ni William Howard Taft. And yung Taft Commission is sila yung gumagawa ng mga executive and legislative na mga batas. Or sa madaling salita, sila yung gumagawa at nagpapatakbo ng mga batas and government. Naman is tatalakayin natin kung ano nga ba yung mga nagawa ng Taft Commission noong 1900s. So, pinakauna dito is yung Municipal Code. Ano nga ba yung Municipal Code? Ito yung nagbigay ng pagkakataon sa mga bayan na mag-organize ng sarili nilang local government. Nagkaroon sila ng mayor, treasurer at iba pang mga officials na sila mismo yung pumipili. Ibig sabihin, unti-unting tinuturuan ng mga Pilipino na mag-manage ng lugar nila, pero syempre, guided pa rin ng Americans. Pangalawa, yung Education Act of 1901. Dito nagsimula ang public school system. Nagpadala ang US ng mga American teachers or yung mga Thomasites para magturo sa mga bata. Goal nila ay bigyan ng education ng mga Pilipino, pero kasama na rin doon yung pagpasok ng American influence sa culture natin. Pero aminado naman tayo na dito nag-start ang organized public education system na meron tayo ngayon. Isa pa dito is yung mga infrastructure development. Kasunod nun, malaki yung investment nila sa infrastructure. Nagpagawa sila ng mga kalsada, tulay, pier at public buildings. Ang reason nila ay para mas mapadali yung paggalaw ng tao, produkto at troops. Pero in fairness, malaking tulong din to sa mga Pilipino kasi nakakonect na yung maraming provinces na dati ang hirap puntahan. Isa rin ay yung inclusion of Filipino elites. Sa part naman ng mga Filipino participation is nag-include sila ng ilang Pilipino sa government. Pero hindi lahat. Yung mga pinili nila ay mga mostly from ilustrado class or yung mga kaya, educated at kadalasan is yung mga pro-American. So yes, may involvement ang mga Pilipino pero controlled pa rin kung sino lang yung pwedeng makapasok. Hindi siya equal power, more like konting representation lang para masabi na kasama daw tayo. Sunod naman ay yung Foundations of Colonial Bureaucracy. Ang pinaka-importanting contribution nila ay yung pagbuo ng colonial bureaucracy. Sila yung nag-set up ng court system, civil service, public health services, tax rules, at halos lahat ng structure na kailangan para tumakbo ang government. Kung iisipin, parang sila yung gumawa ng blueprint ng American-style government sa Pilipinas. Yung structure na yon is ginamit siya hindi lang for 1 year or 2 year, kundi for many years. Ang sunod naman na pag-uusapan natin ay yung the Philippine Organic Act of 1902 na pinaka-importante sa Taft Commission. So, ano nga bang Philippine Organic Act? So, ito is pagkatapos i-set up ang Taft Commission, kailangan lagyan ng formal and legal na basehan. So, dito papasok yung Philippine Organic Act of 1902. Ito yung pinakaunang legal framework ng US rule dito sa Pilipinas na kung baga parang unang constitution natin sa ilalim ng Amerika. Ang Philippine Organic Act is nakapaloob dito is yung una, yung creation of Philippine Assembly.
pinaka-importante sa Organic Act ay yung pag-create ng Philippine Assembly. Ito yung unang national assembly kung saan may mga Pilipinong representatives na pinipili sa election. For the first time, nagkaroon ng nationwide political participation ang mga Pilipino. Pero syempre, merong catch. And kung saan, yung Philippine Assembly is ayun yung lower house and yung upper house naman is ito yung Philippine Commission na dominated pa rin ng Americans. Sunod naman na nakapaloob sa Philippine Organic Act of 1902 is yung Bill of Rights provisions. Kasama rin sa Organic Act ang pagbibigay ng Bill of Rights sa mga Pilipino. Nandiyan ang freedom of speech, freedom of the press, due process and protection from unfair arrest, at iba pang mga basic rights. Sa totoo lang, malaking bagay ito kasi hindi masyadong emphasize noon yung Spanish era. Pero kahit may rights, hindi ibig sabihin full freedom dahil hawak pa rin ng Americans ang mga pinakamahalagang desisyon. Pangatlo naman na nakapaloob sa Philippine Organic Act is yung limitations on Filipino autonomy. Dito, lumabas yung limitations na kahit may Philippine Assembly, hawak pa rin ng Amerika ang military, foreign affairs, budget, at mga major decisions. So, oo, may participation tayo, pero limited lang. Parang pinayagan kang magsalita, pero hindi ka pwedeng mag-decide sa mga importanteng bagay. Sunod naman na pag-uusapan natin is yung significance ng Philippine Organic Act. Ano nga bang significance ng Philippine Organic Act? Una is ito yung first official law na nagsabing ganito ang takbo ng government sa Pilipinas. Hindi na siya simpleng guidelines or actual framework na mula sa US Congress. Pangalawa is dito nagsimula ang colonial democracy na democratic sa labas pero may halong control sa loob. And pangatlo naman is yung dahil nagkaroon ng Pilipino ng konting political experience, dito nagsimula yung mas malawak na push toward independence. Mas natuto tayong mag-demand ng mas malaking participation at rights. So, after lahat ng pinagdaanan natin mula Taft Commission hanggang Philippine Organic Act, ano nga ba yung pinaka-essence nito? Kung iisipin nung early 1900s, parang nire-reset ng Amerika yung buong sistema ng Pilipinas. Galing tayo sa Spanish rule, magulo, walang malinaw na government structure, tapos biglang sila yung pumasok para mag-set up ng bagong paraan ng pamamahala. Dito papasok yung Taft Commission. Sila yung naglatag ng foundation ng American-style government dito sa bansa. Sila yung nag-create ng laws, nagpasimula ng public education, nagpagawa ng infrastructure, at nagbuo ng bureaucracy na halos katulad ng sistema na meron pa rin tayo ngayon. Kung baga sila yung nag-set up ng skeleton ng government, mula sa local governments, sa courts, sa civil service, pati na rin sa public health at taxation. Nakakatulong? Oo. Pero controlled? Oo rin. Kasi, kahit binibigyan tayo ng opportunities, hawak pa rin nila yung final say. Pagdating naman sa Philippine Organic Act of 1902, dito na pumasok yung idea na bibigyan daw tayo ng mas malaking role. Nagkaroon tayo ng Philippine Assembly kung saan tayo na mismo yung pumipili ng representatives. Nagkaroon tayo ng Bill of Rights, medyo mas democratic and medyo mas participatory. Pero again, limitado kasi kahit may boses na tayo, yung tunay na power, military, budget, foreign affairs, nasa kamay pa rin ng Americans. Parang binigyan tayo ng upuan sa lamesa, pero hindi tayo pwedeng magdesisyon sa pinaka-importanteng pagkain na ihahain. Sa kabuuan, yung Taft Commission at Philippine Organic Act ay parang
transition stage para sa Pilipinas. Hindi pa independence pero hindi na rin zero involvement. Half empowerment, half control, and half democracy, and half colonial rule. Pero dito rin nagsimula yung political awakening ng mga Pilipino. Dahil sa konting participation na binigay sa atin, natuto tayong mag-ambisyon ng mas malaki. Natuto tayong humiling ng mas malawak na rights at natuto tayong mag-push towards independence. Something na dadalhin pa hanggang sa Commonwealth at eventual freedom natin. Kaya kung titignan, ito yung phase na hindi lang basta historical events. Ito yung nagsilbing foundation kung bakit ganito yung government structure natin ngayon. Mula government, public schools, bureaucracy hanggang political processes. At higit sa lahat, ito yung panahon na unti-unting natutunan ng mga Pilipino na hindi sapat ang limited participation. Dito nag-start yung drive para sa full independence na eventually nakuha natin.